Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Gaya po ng aking ipinangako sa inyo ay sasabihin ko po sa inyo ang lihim na nakatago tungkol sa kwento ng ikalawang digmaang pandaigdig. Actually, may mga nag-request nito noon pa, so ito na po yung inyong hinihintay mga kababayan. Well, akala ng lahat, si Hitler po ang siyang punot dulo kung bakit nagkaroon ng gera na kumitil sa buhay ng nasa 50 hanggang sa 56 na milyong katao sa buong mundo. Hindi po siya actually. Maaaring isa siya sa mga dahilan ng gera nito, pero ang totoo, siya ay naging instrumento lamang. Dahil may isa na mas makapangyarihang tao ang kumukontrol sa mga pangyayari na nagresulta sa isang malaking digmaang pandaigdig. Na kung hindi sana siya nakialam, wala sanang nangyaring gulo ng mga panahong yon. At kung sino siya, yun po ang tutuklasin natin sa video ito mga kababayan. Since the time na mamuno si Emperor Napoleon sa Europe, humina na po ang kapangyarihan at impluensya ng simbahan sa buong kontinente ng Europa. Kung inyong matatandaan, ipinaaresto ni Emperor Napoleon ang Pope noon at tinanggalan niya ito ng anumang political power. Akala nga ng mga tao noon hindi na maibabalik ang sistema ng papacy. Akala nila tuluyan ng mabubura sa bokabularyo ng mundo ang salitang papacy. So dahil sa ginawa ni Napoleon at sa halimbawa na ipinakita ng French Revolution, nagising ang kamalayan ng mga tao. Maraming mga monarkiya ang nabuwag dahil mas pinili ng tao ang maging republika kaysa sila'y pamunuan ng mga hari at ng mga reyna. Ang mga hari at mga reyna noon, tapat sila sa papa. So nung nawala sila, humina rin ang impluensya ng papacy na nasa Vatican. At sa paghina ng kapangyarihan ng simbahan, inalis ang anumang batas na nagpupumilit sa mga tao na maging katoliko sila. At nagkaroon ng tinatawag na human rights kung saan malaya ang tao na mamili ng relihiyon o pananampalataya na gusto niyang paniwalaan. So, ang 17 hanggang 19th century, yan po ay time na dumaan talaga ang simbahan sa matinding krisis. Lalo na nung magkaroon ng revolusyon sa Italia way back 1848, kung saan sinequester ng Italian government ang lahat ng mga lupaing pag-aari ng simbahan o yung tinatawag na Papal States. Tumakas ang Papa noon at nagtago sa isang probinsya sa southern Italy. So, yung mga namumuno sa simbahan, pinag-aralan nila ng husto kung paanong palalakasin uli ang nanghihinang kapangyarihan ng kapapahan o ng papacy. Doon po pumasok sa eksena ang pamilya Pacelli. Ang pamilya ng mga Pacelli ay isang pamilya ng mga abogado na nagsilbi at naging tapat sa Vatican. Naniniwala sila na ang tanging paraan para maibalik ang kapangyarihan at impluensya ng Papa ay kung maipapatupad ang canon law sa lahat ng mga bansang Katoliko. Kung i-revise ang canon law at palalakasin ang authority ng Pope na nakasaad dito at ipapatupad ito sa lahat ng mga bansang Katoliko, tiyak makakabalik sa kapangyarihan at impluensya ang Papa. So noong 1870, nagpatawag ng pulong ang Vatican na dinaluhan ng napakaraming obispo mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Itong pagpupulong na ito ay tinawag na First Vatican Council. At dito sa konsilyong ito, pinagtibay ang doktrina ng papal infallibility. Ano ibig sabihin ng papal infallibility? Pag sinabing papal infallibility, ang Papa po ay hindi kailanman nagkakamali. Infallible meaning hindi siya capable or the Pope is incapable of making mistakes. He is not prone to error. Yun ang ibig sabihin ng infallible. So, the First Vatican Council established
or magnify the doctrine of papal infallibility, meaning ang Papa ay hindi kailanman nagkakamali. So kung mawalan man siya ng kapangyarihang temporal, hinding-hindi mawawala ang jurisdiksyon ng Papa sa moralidad at espiritual na pamumuhay ng lahat ng mga sumasampalataya sa buong mundo. So nang i-revise ang canon law ng simbahan, binigyan ng mas matinding emphasis ang papal infallibility. At nakasaad din sa canon law na lahat ng obispo ay kailangan elected ng Pope. Hindi maaaring maging obispo ang sino man nang hindi dumadaan sa pagsang-ayon ng Papa. At kailangan silang dumaan sa panunumpa ng katapatan or oath of loyalty sa Pope. Dinagdag din sa canon law na anumang aklat o kasulatan na isinulat ng sinumang pare ay kailangan dumaan sa censorship ng simbahan. So, ganyan naging lalong mahigpit at sentralisado ang patakaran ng simbahan after ng First Vatican Council. Kaya ang canon law ang siyang naging legal basis ng mga katuruan at claims ng simbahan para sa Pope. At ang isa sa mga utak sa pagpapalawig ng kapangyarihan ng Pope ayon sa isinasaad ng canon law ay ang pamilya Pacelli. So, ang problema lang ngayon, paano ito ipapatupad sa mga bansang Katoliko kung ang mga tao ay mas gustong mamalagi sa demokrasya at sa republika? Alam nyo kasi kapag demokrasya, walang karapatan ang sinuman, kahit ang simbahan, na diktahan ang kalayaan ng tao sa kung anong gusto niyang paniwalaan. Wala ring karapatan ang simbahan na panghimasukan ang kalayaan ng tao na ipahayag ang inaakala niyang mabuti para sa lipunan. So, paano i-insist o ipipilit ng simbahan ang mga batas ng canon law kung mas popular ang demokrasya ng mga panahong yon? Ang sagot po dyan ay yung tinatawag na concordat. Pag sinabing concordat, yan ay kasunduan sa pagitan ng simbahan at ng gobyerno. Kailangang magkaroon ng kasunduan ang simbahan at gobyerno para maipatupad ang canon law. So, noong 1929, nagkaroon ng prototype ng concordat. Pag sinabing prototype, ibig sabihin parang modelo. First try, unang subok. Nagkaroon ng concordat ang gobyerno ng Italia at ang simbahan. Ang Prime Minister ng Italy noon ay si Benito Mussolini. Nagkaroon ng tinatawag na Lateran Treaty. Ito po'y isang concordat sa pagitan ng Italian government at Catholic Church, kung saan dito sa kasunduan na ito, tinatapos na ang lahat ng mga sigalot o away sa pagitan ng gobyernong Italia at ng simbahan. Ang Papa ay binigyan ng sarili niyang teritoryo sa Vatican at hindi na siya itinuturing na citizen ng gobyerno. Siya ay isang malayang entity na walang sinumang bansa ang nakakasakop sa kanya. Kasabay nito, binuwag din ang isa sa pinakamalakas na political party sa Italy noong panahon na yon, yung tinatawag na Catholic Italian Popular Party. Baka may magtanong, Brad, bakit naman binuwag? Di ba dapat suportado pa nga ng Papa yan kasi Catholic Party yan? Well, kasi bagaman yan ay isang Catholic Party, hindi nagustuhan ng Papa yung partido na yan dahil hindi yan sumusunod sa kanya. That party, even though it is a Catholic party, yet it is a democratic and a liberal party. Hindi sila sumusunod sa kagustuhan ng Papa. And that's the reason why kung bakit napagkasunduan sa Lateran Treaty na pati yan buwagin. So, ganito rin ang problema sa Germany. In fact, mas mahirap ang sitwasyon sa Germany dahil ang simbahang Katoliko doon ay may ini-enjoy na autonomy since time immemorial. Mula pa nung unang panahon, independyente na ang German Catholic Church. Bagaman sila ay part ng Iglesia Katolika, anumang desisyon ng mga obispo doon, sa kanila lang yon. Sila lang ang nagpapatibay doon kahit walang basbas ng Papa sa Roma. In short, the Catholic Church in Germany ay inabsorb or kinain ng sistemang liberal at demokratiko sa bansa. Malaya siyang magdesisyon para sa kanyang sarili at para sa bansa, religious or secular issue man yan. Pangalawang problema ay ang demokrasyang umiiral sa Prussia. Para po sa kaalaman ninyo, ang Prussia ang pinakamalaking estado or state sa Germany. 60% ng teritoryo ng bansa ay nasa Prussia. At hindi Katoliko
ang majority ng mga tao dito, kundi mga Lutheran or mga Protestant. Nandito rin ang seat of power at demokrasya rin ang umiiral dito. So, nagpunta si Eugenio Pacelli sa Germany, nag-stay siya sa city of Munich na kabisera ng State of Bavaria. Ang State of Bavaria, ito po'y hindi sakop ng Prussia at Katoliko ang majority ng mga tao dito sa Bavaria. So, diyan sa capital ng Bavaria, sa Munich, nag-stay si Eugenio Pacelli, aka Pope Pius XII. Hindi pa siya Pope noon, nung time na yon. So, nag-stay siya dito ng ilang buwan para isaayos kung paanong maipapasok o maisisingit ang concordat between the German government and the Roman Catholic Church tulad ng ginawa nila sa Italy. Hindi ganun kadali para kay Pacelli na ipursu ang isang concordat dahil ayaw ng majority ng mga partido sa Kamara doon na makialam ang Vatican sa political situation ng Germany. Even the Catholic Center Party was not in favor of any intervention from the Vatican. Ang Catholic Center Party ang pinakamalaking Catholic political party sa Germany during that time. At tulad ng Catholic Popular Party sa Italy, ayaw rin nila na nakikialam ang Vatican sa mga internal affairs nila. So anong gagawin? Ang ginawa ni Pacelli, kinaibigan niya yung chairman ng Catholic Center Party na si Ludwig Kaas. At alam niyo, yung kanilang pagkakaibigan ay nahaluan ng malisya. Lagi silang magkasama sa mga bakasyon eh. Sabi nga ni Sister Pascalina, yung mayordoma dun sa bahay ni Pacelli, pag nakikita niya daw yung dalawa is hindi normal yung kanilang relasyon. May mga times daw na nakikita niya si Kaas na pinagseselosan yung sekretarya ni Pacelli na isa ring pare. So ano ang naging papel ni Kaas dito sa plano ng Vatican? Ang magiging papel ni Kaas dyan ay kumbinsihin yung kanyang mga kapartido. Remember, Ludwig Kaas is the chairman of the Catholic Center Party. So ang papel niya is kumbinsihin yung kanyang mga kapartido na hayaang pumasok ang Vatican sa politika ng Germany. Pag nakapasok na ang Vatican sa politika ng Germany, magkakaroon ng isang concordat between the German government and the Vatican, kung saan isa sa mga mapagkakasunduan dun sa concordat na yon ay ang pagpapairal ng canon law sa buong bansa ng Germany. Sa palagay nyo, papayag ba naman ng Catholic Church sa Germany na mawala yung kanilang autonomy at mapasailalim ng isang centralized hierarchy na nasa Vatican? At makakapayag din kaya ang mga ruling parties na nasa Prussia? Siyempre hindi, di ba? So para sa kanila, ang problemang politikal ng bansa, para lang sa kanila yon, problema lang nila yon. Internal problem kumbaga. Hindi yan pwedeng panghimasukan ng Papa kahit siya pang pinakamataas sa lahat ng mga Katoliko dahil siya ay hindi taga-Germany. So, lumapit si Pacelli kay Hitler. Nakipag-usap siya kay Hitler. And during that time, ang partido ni Hitler o yung Nazi Party ang pangalawa sa pinakamalakas na partido politikal sa buong bansa. Isang partido na umusbong mula sa Catholic na estado ng Bavaria. Hindi ito galing sa Prussia. Galing ito sa Bavaria, which is a Catholic state. Maraming salamat na lang kay Franz von Papen. Si Franz von Papen, siya po ang Secret Chamberlain ng Papa sa Roma. At tinulungan niya si Hitler para si Hitler ay maging Chancellor or Prime Minister ng Germany. Dahil kay Franz von Papen kung bakit nakumbinse ang presidente ng Germany na si Hindenburg na i-appoint si Hitler as new Chancellor or Prime Minister. Pero syempre kahit siya ay Prime Minister, demokratiko ang bansa, marami pa rin mga political parties ang ayaw sumang-ayon sa kanya. Especially yung Catholic Center Party, ayaw nila kay Hitler. So kahit si Hitler ay Prime Minister na, wala pa rin siyang absolute na kapangyarihan sa gobyerno. So nung mag-usap si Pacelli bilang diplomat ng Vatican at si Hitler, nangako sila kay Hitler na tutulungan ka namin, na iluklok ka sa kapangyarihan kung tutulungan mo rin kami na ma-impose ang canon law sa buong Germany. Kailangan ma-absorb ng sentralisasyon yung German Catholic Church sa ilalim ng Papa sa Roma. So pumayag si Hitler, pero syempre may kondisyon yun mga kababayan. Kailangang i-disband o buwagin ang Catholic Center Party dahil kinakatakutan niya yung partido na yan. Since siya na nga ang Prime Minister, kailangan niyang makuha ang
majority ng suporta sa Kamara. At malaking bagay kung maa-absorb ng kanyang partido yung Catholic Center Party. So anong sumunod na nangyari? Nagtulungan si Pacelli at si Caas para maisakatuparan nito. Bilang chairman ng Catholic Center Party, kinausap ni Ludwig Caas yung kanyang mga kapartido na pirmahan yung tinatawag na Enabling Act. Ano ang Enabling Act? Ito'y isang batas kung saan magbibigay ng unlimited na kapangyarihan kay Hitler sa plenaryo. High-ranking official. So sa udyok ni Pacelli, binulo ni Caas dahil nasa likod niya si Pacelli, nasa likod niya ang buong Vatican system. At maliban kay Caas, kumikilos din si Franz von Papen para ma-demoralize ang buong partido. So hindi nagtagal na kumbinse yung mga party members na pumirma dun sa Enabling Act. At alam nyo ba, wala pang ilang minuto na disband ang Catholic Center Party. Nabuwag, mga kababayan. Which is, kung hindi sana nabuwag ito sana ang pinakamalaking kalaban ni Hitler para hindi siya makaakyat sa kapangyarihan. So, nung nabuwag na yung Catholic Center Party, nagsilipatan na lahat dun sa partido ni Hitler. Hanggang si Hitler na nga ang naging pinakamakapangyarihang nilalang sa parlamento ng Germany. And the rest is history. Naging diktador siya sa German Parliament kalaunan. So ano sumunod na nangyari? Siyempre, natuloy yung pinapangarap na Concordat ng Vatican. Nakipagkasundo ang liderato ng Vatican at si Hitler na magtulungan sa isa't isa. Susuportahan ka namin sa mga patakaran mo pero dapat i-implement mo yung canon law sa buong Iglesia Katolika sa Germany. Bawal silang gumawa ng sariling desisyon dyan at dapat lahat ng obispo ay halal ng Papa sa Roma. Yun yung magiging kasunduan. At syempre, bilang kapalit, hindi na dapat pakialaman ng sino mang Katoliko sa Germany ang anumang patakaran ni Hitler. Sino mang Katoliko o pare ang may reklamo sa patakaran ni Hitler ay kailangang idaan ito sa Papa sa Roma. Ano sa palagay nyo? Papansinin ba ng Vatican kung may magreklamo kay Hitler? Syempre hindi. May kasunduan sila di ba? Kaya kita nyo, nung umpisahan ni Hitler ang paglipol sa mga Hudyo, nanahimik ang Vatican. Lalo na nung naging papa na si Eugenio Pacelli bilang si Pope Pius XII. Kasagsagan na pinapapatay ni Hitler ang mga Hudyo sa Europe, nanawagan ang mga tao sa buong mundo, mga ambasador mula sa mga malalakas na bansa, na nakikiusap sila sa papa na kundinahin ang ginagawa ni Hitler na paglipol sa lahing Hudyo. Pero ano ginawa ni Pacelli? Nanahimik siya. In fact, siya pa nga ang nagkumbinse sa mga taga-Poland na hayaang pumasok sa teritoryo nila si Hitler para masakop na yung bansa nila. Kaya lalong lumaki ang ulo ni Hitler Malaki ang kinalaman ng Vatican dyan kung bakit nasakop ni Hitler ang Poland, mga kababayan. And because of the conquest of Poland, pumutok ang Second World War sa kasaysayan, mga kababayan. Nagpakalasing si Hitler sa dugo ng mga Hudyo sa pag-aakala niya na may basbas ng simbahan ang ginagawa niya. Well, ang totoo kasi dyan, mga kababayan, galit din naman si Pacelli sa mga Hudyo Kaya okay lang sa kanya kung pagpapatayin man sila ni Hitler, kung pagpapatayin man ni Hitler yung milyong-milyong mga Hudyo sa Europa. Kahit nga yung mga Hudyo na nagpa-convert sa Katolisismo, hinayaan lang sila ni Pacelli na paghuhulihin ng mga sundalo ni Hitler at ipa-deport sa mga concentration camps kung saan sila pinahirapan at pinapatay ng walang kalaban-laban. If you will examine the life of Eugenio Pacelli, aka Pope Pius XII, makikita mo na ang sinisisi ni Pacelli sa paglaganap ng komunista ay ang mga Hudyo. Kasuklam-suklam para kay Pacelli ang komunismo And for your information, mga kababayan, doon sa isang encyclical na ipinalabas para kundinahin ang ginagawa ni Hitler, sinisi pa nila ang mga Hudyo. Kaya daw nangyayari sa inyo yan dahil kasalanan nyo rin, sabi doon sa encyclical na nilabas. Actually, hindi nga inilabas yun Na-draft lang yun, pero hindi yun inilabas. And then when Pacelli came into office as Pope, binuro niya lang yun sa archives ng Vatican. Naniniwala sila na since kayo ang nagpapatay kay Kristo, kayo ang nagpapatay kay Jesus, at sinabi ninyo na masisi sa inyo ang kamatayan ni Jesus, kaya yan ang nangyari sa inyo. Yun ang pinalabas nila dun o isinulat nila dun sa encyclical na yun At alam nyo ba, never na nagsalita si Pope Pius XII specifically para sa mga Hudyo. Never siyang nagbanggit ng tungkol sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga Hudyo. Never din siyang
nagsalita specifically para kondenahin ang mga Nazi. Hanggang sa umabot na sa milyon-milyon yung mga Hudyong napapatay sa Europe. And yet, alam nyo ba, pagkatapos ng gera, sinasabi ng Papa na siya daw ang pinakamalakas na boses na nagtanggol sa mga Hudyo. O, ito, pakinggan ninyo sa isang article sa Wikipedia. Pius himself noted on August 3, 1946, "We condemned on various occasions in the past the persecution that a fanatical anti-Semitism inflicted on the Hebrew people. Gary Wills comments that this is a deliberate falsehood. He never publicly mentioned the Holocaust." Nakita nyo? In fact, wala ni isang kandila na sinindihan para sa mga Hudyo. Wala ni isang panalangin o isang misa na idinaos ang simbahan para sa milyong-milyong Hudyo na ipinapatay ni Hitler. Kahit man lang sana para doon sa mga Hudyo na naging Katoliko na Pero wala. Mabuti pa nga nung namatay si Hitler. Nung namatay si Hitler, nag-alay ng taimtim na panalangin ng simbahang Katoliko para sa kanya. So, ganyan mga kababayan ang nangyari. Actually, wala pa po yan sa kalahati ng mga tunay na nangyari noon. Mas marami pang sekreto ng World War II ang nakatago na hindi pa ninyo nalalaman. Pero hindi na natin huhukatin yon dahil darating din naman ang araw sa panahon ng paghuhukom. Lahat ng lihim ng mundong ito ay ibubunyag sa harapan ng hukuman ni Kristo. So ang tanong natin ngayon, ano kaya ang nangyari kung hindi nakialam ang simbahan sa politika ng Germany noong panahon na yon? Meron kayang Hitler sa kasaysayan? Meron kayang magaganap na World War II? Meron kayang mga milyon-milyong Hudyo na ipapapatay? Ano kaya sa palagay nyo, mga kababayan? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating comment section. At again, maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli. God bless po.